Okay, good day mga ka-Airsoft. Good day mga ka-Bigman. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Magsatabi sa daan, huwag kang babangga. Pabusok si Big Man, may dala na banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang ka, hindi lang saglit. Dito sa Big Man, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang yabangan. Customer, namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi panay post. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsuka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, walang laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter, kid. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsuka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top. Isusunod isa-silent mo to, ha? Relo. Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsuka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagaman siya. Laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter, kid. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsuka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay, hello po sa inyong lahat. Magandang hapon po mga ka-Airsoft, no? Magandang hapon sa lahat na nakasubaybay sa atin dito sa Big Man Hobby Shop. Okay? Ngayon pong hapon na to, review and unbox po tayo ng unit ng ating mga ka-Airsoft. Okay, meron package na dumating. Hindi ko alam kung kanino. Mamaya i-re-reveal natin yan, no? Isasama ko kayo sa ating pagre-review and unbox. Ay, hindi. Unbox lang pala. Hindi natin siya i-re-review. I-unbox natin yung package na dumating. Mamaya, hopefully makapag-live tayo mamayang hapon or mamayang gabi sa ating kwentuhan session, tanong ng portion. Okay, so ngayon, review and unbox po tayo ng unit ng ating mga Airsoft. Brent Barreto of Bawang, La Union. Sir Brent Barreto, hello po. Have a good day, bossing. Unit natin kay Airsoft Brent Barreto. Request niya ay isang upgraded na sniper rifle. Okay? What is good and special about the sniper rifle, malalaman ninyo mamaya-mayang kaunti. Malalaman ninyo kung anong in-upgrade natin, kung gaano kalakas ang sniper rifle. Okay? Normally, ang mga sniper rifle nagre-range ng 400, 450. No? Pero, tingnan natin to. Out of the box kasi, itong unit na to, around nasa 450. Pero tingnan natin, konting upgrade lang naman ginawa natin. Tingnan natin kung nag-improve, kung lumakas ba siya, kung ilan yung inilakas niya. Okay? So ito yung unit ng ating Airsoft, Brent Barreto of Bawang, La Union. Hello, bossing! Okay, next unit natin is going Echage Isabela Anjo de Guzman. Okay, si Sir Anjo ay isang OFW. Okay, sad to say, hindi siya pinayagan ng amo niya. Bali, taga Dubai ito. Sorry.
hindi siya pinayagan nung amo niya na mag-vacation nung December, nung holiday. Malungkot siya, syempre hindi siya nakahabol, hindi niya nakasama yung pamilya niya rito sa Pilipinas. Pero ngayon, nagkaroon na siya ng pagkakataon. Nasaan yung scope nito na black? Paki-set up na, no? Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na dito ka, set up mo rito. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon mga ka-airsoft na makapagbakasyon. So, ngayon, humataw siya. Okay, no? Unit natin ka-airsoft, gas blowback rifle, no? Napakaganda, full metal solid. Ito. Kaya lalagyan lang muna natin ng scope. Request kasi ng bossing natin may scope, no? So, isang rifle, isang pistol para kay Sir Anjo de Guzman. I feel good. Okay, yung pistol niya is yung walang kamatayang Beretta. Okay? Yung pistol niya is yung for classic lover na matatawag. Kung makikita nyo, halos magkasing kulay, oh. Ang ganda. Ang gandang match-up, no? Matte black. Kaya lang, meron lang akong komento. Modern type yung rifle, then, biglang pagdating sa pistol, naging matanda type, no? Ibig ko sabihin, naging classic yung itsura, no? Kung yan talaga yung trip at saka yung gusto ng ating airsoft, wala naman tayong against, no? Pero kung ako syempre magkaiba tayo. 'Di ba nga, sabi ko nga sa inyo, sa mga vlog ko sinasabi ko, what is beautiful to my eyes may not be beautiful unto you. Ganon din, di ba? Ganon din sa'yo. Kung ano yung maganda sa paningin mo, maaring hindi maganda sa paningin ko. Parang ganon. Kumbaga magkakaiba tayo, kaya nga, di ba? Isa sa pinakamahirap na trabaho ko is yung mag-recommend ng unit. Kasi, magkaiba tayo ng status magkaiba tayo ng gusto, magkaiba tayo ng level, magkaiba tayo, di ba? Magkaiba tayo ng hilig, di ba? Magkakaiba tayo. Kaya, yung mga bagay na maaring maganda sa paningin nyo, maaring pagdating sa akin, iba. Katulad dito, di ba? Modern type of a rifle. Then, bigla natin pinarisan ng classic type na pistol, di ba? Beretta. Kung ako nga dito, sa totoo lang, walang biro, no? Pero wala naman ako intention na kontrahin yung gusto ng ating bossing, no? I'd rather choose the Glock. No, for me ako lang to. I'd rather choose the Glock than the Beretta kung ito ang magiging ka-partner. Yan. Ano lang po yan, no? Kumbaga, suggestion lang yan. Look, pa-charge nga yung mga mic natin. Baka biglang magulat na lang tayo, sira na yung battery. Ano yan? Nabigay sa akin yan. No? I'd rather choose the Glock kung ang paparisan ito. Pero, syempre, nasa sa inyo pa rin, kayo pa rin na magdedesisyon, mga airsoft, di ba? Kung ano talaga ang gusto nyo, kung ano talaga ang pipiliin ninyong unit. Pero wag ka, napakagaganda nitong nasa ating harapan ngayon, napakalalakas nito, ewan ko lang kung hindi pa kayo mag-enjoy dito, no? Hindi naka-align tong yung bakit ganito ka mag-setup. Ikaw ba gumawa nito? Ikaw, tingnan mo, hindi naka-align. Alam naman ibigay natin to sa client. Sa susunod, pag gagawa kayo, iayos din nyo, no? Kaya tingnan mo, ano na lang sasabihin ng client? Siya pa mag-a-align, di ba? Dapat tayo, trabaho natin to Dapat ang trabaho natin, pinag-aayos natin. Ang buhay natin, umiikot sa mga client. Kaya, pag gagawa kayo, kailangan iaayos nyo.
Diba? Ibibigay ba natin to, Lucas? Nakikinig ka ba? Ha? Yan, katulad yan ha. Siguraduhin mo nakaayos to, siguraduhin mo may battery to ha. Mali ang ayos mo, dapat to naka-atras pa to, di ba? Sagad mo dito, di ba? Bigyan mo lang ng space para dito sa kamay. Pero dapat to, nakababa to. Micro CQB yan, tapos inabantiin mo. Okay, so ito yung unit natin mga Airsoft. Ito po yung i-review and unbox natin. Okay mga Airsoft, no? Mahigpit ako, sa totoo lang. Mahigpit ako lalo na sa mga kasama ko rito. Pagpasensyahan nyo na, no? Pero yung pagiging mahigpit ko, senyales yan ng isang magandang serbisyo, no? Hindi ako mahigpit na naghihigpit-higpitan lang, hindi ako naghihigpit ng walang sense. Tandaan nyo, kung nakikita nyo ako mahigpit, kung nakikita nyo ako stricto, yung pagiging mahigpit ko, tsaka yung stricto ko, merong kapalit yan na magandang serbisyo. At yung magandang serbisyo, kayo ang makikinabang. Dire-diretso tayo, review and unbox ng unit ng ating mga ka-Airsoft. Unahin natin, unit ng ating ka-Airsoft, Going Bawang La Union, Brent Barreto. What is good and special about this unit? Makikita nyo itong unit na to, kung tawagin to, sniper rifle, bolt action. Pinapower siya ng isang bolt action power spring, okay? Wala siyang battery. Wala rin siyang gas. So, it only means one thing. Matipid. Di ba? Walang battery, walang gastos. Walang gas, walang gastos. Spring lang siya. Okay? Yun ang mga pros niya. May cons din naman to, di ba? So, ang cons nito, I don't know kung cons bang matatawag para sa inyo. Kasi sa akin, para sa akin, cons yun, disadvantage niya yun. Pero kasi meron mga ibang tao na sniper lover talaga. Patience is the key. Kumbaga, mapagpasensya, mahabang pasensya, willing to wait hanggang mag-antay. Yun kasi ang role mo pag ito ang gamit mo. Hindi pwede mainipin ka kasi hindi mo pwede ipanlusob to. Hindi mo to pwede ipantangke. So, kung ganito ang role mo, talagang abangers ka. Okay? This unit is matipid kasi walang gas, wala ring battery. Bolt action spring. Ang kikilos dito, ang nagbibigay ng lakas dito is yung spring niya. Ang kikilos dito ay yung braso mo. Okay? Kasi, bolt action spring nga eh. It only means one thing. Isang kasa, isang putok. Wala kang makikita na sniper rifle na ganitong itsura, na ganito ganito i-operate na may rapid fire na o kaya na automatic. Wala kang makikita ganoon. Lahat ng sniper rifle is one cock and one shot. Yun yung kilala pagiging yun ang kilala sa pagganap ng isang sniper rifle. Okay? But this unit is a modern type. Meron kasing classic type na sniper rifle. Kung makikita nyo, this unit equipped with a rail na pwede mong lagyan ng scope. Sa scope, marami rin klase. Merong long telescopic, merong magnified, merong high mount, merong low rise. Diba? It is very important na magkaroon ka ng unit with a compatible scope. Hindi pwedeng scope-scopean lang. Hindi pwedeng bibili ka lang sa online. Hindi pwedeng yung scope na ilalagay mo sa unit mo is hindi mo nakikita or hindi mo natatry. Hindi lahat ng scope magkakapareho at hindi lahat ng scope magiging compatible dun sa unit. Okay? Katulad dito. Kung makikita nyo itong scope na to, naka-high rise.
high-rise. Okay, bakit? Bakit siya naka-high-rise? Pwede naman i-low-rise yan eh. Okay. Ito kasing unit na to, meron siyang features na adjustable ang cheek rest. Ito. Kumbaga, ito, tabi lang muna natin to. Ayan. Kung makikita nyo to mga karsok, na-adjust yung cheek rest. Ayan, natataas. Ayan, ayan. Na ise-setting mo yung cheek rest mo, pwede mong i-adjust pataas, pwede mong i-adjust pababa, kung saan ka komportable, kung saan magiging maayos yung paglalaro mo. Okay? Just imagine, imaginein nyo lang, ha? Ito ha, totoo sinasabi ko. Imaginein nyo lang, nilagyan natin to ng isang low-rise na tubig. Nilagyan natin to ng isang low-rise na mounting sa scope. Pag ito nilagyan mo ng low rise, bababa yung scope, itong cheek rest hindi mo mapapakinabangan. Hindi mo na ma-i-adjust. Low rise na eh. Okay? Kaya naglagay tayo ng high rise na mounting for the scope para ma-access din natin yung cheek rest. Isa sa features niya yan eh. Di ba? Isa sa specs niya yan. Isa sa features ng unit yan. Lahat ng features ng isang unit, mas maganda kung nagagamit mo freely. Diba? Agree ba kayo sa akin? Payag kayong features na nilagay dun sa unit mo, hindi mo magamit-gamit. Ako hindi ako papayag nun. Diba? Gusto ko, kung yung unit ko merong features na ganito, gusto ko, anytime ko hilingin na gamitin siya, magagamit ko. Diba? Ayoko nung may limitations. Diba? Hindi ko magamit yung cheek rest dahil naka-low mount to. 'Di ba? 'Yun yung mga hindi compatible na bagay na ikinakabit natin sa unit natin. Kailangan tatandaan niyo to Sa tuwing mag-upgrade ka ng unit mo, ito ipasok niyo to sa utak niyo mga karso. Lagi niyong ibaon sa utak niyo to Yung upgrade ginagawa para mapaghusay at mapaganda yung isang bagay. Okay? Yung upgrade, inilalagay para mas lalong mapaganda yung isang bagay. Pag yung upgrade, ang naging resulta, pumangit yung performance or pumangit yung paggamit mo ng isang bagay, hindi po upgrade yun. Yun yung tinatawag na bororoy upgrade. Okay, no? Ang upgrade, kailangan magre-resulta ng maganda. Pag yung upgrade nagresulta ng pangit, ang tawag doon, hindi upgrade. Bororoy upgrade. Pag sinabing bororoy upgrade, bororoy, barubal, walang kwenta, walang sense. Kasi, defeated ang purpose ng isang unit pag nag-upgrade ka, tapos merong mga ibang features na hindi na gumagana or hindi mo magamit dahil dun sa in-upgrade mo. Okay? Lagay nyo sa mindsetting nyo, ang upgrade dapat mas mapapaghusay, mas mapapaganda yung item. Okay? Pag hindi gumanda yung item or merong defeated ang purpose or merong hindi tama, umakma, hindi compatible, bororoy upgrade po yan. Yan po yung upgrade na hindi pinag-isipan. Okay? Yan. Katulad nito. Okay. This unit has a features of cheek rest. Hindi kasi, ano yung nangangamoy? Parang may pintura o may kuryente. Ito Nabagsak mo yan? Ha? Nangangamoy labas mo nga ng shop. Tignan mo, tignan nyo, nag-init. Pag ganyan, alerto kayo.
Nangangamoy siya, eh, ako lang ang nakaamoy. Ba't ganon? Dapat pag ganon, alerto kayo. Diba? Masusunog kayo, hindi nyo alam. So, may problema yata dito sa battery. Asa pa yung isang battery rito na ganito na may problema? Asa na yung mga battery? Kuha ka na isang battery, nagbi-blink to. Ano to? Isa pang dinis. Tignan mo kung nasa dyan yung isang battery na may problema. Baka na ipasok dyan. Ito, okay to. Ito, ano to? Tignan mo. Kung di mo makita, lahat i-testing mo ng gano'n, no? Lahat i-testing mo ng gano'n. Kailangan magbi-blink yan, ha? Kailangan magbi-blink. Ito, wag na to, ha? Wag na lang ipapasok, ha? Sige. Ayan. Kailangan, hindi pala magbi-blink. Kailangan ganyan, steady, ha? Tapos tatlo. Okay? Report mo sa akin pag meron. Ayan, okay yan. Yan yung ibibigay mo, ha? Pero i-charge mo muna, ha? Sige. Meron pang isa dati, eh. Okay yan. Okay. So, diretso na tayo, mga ka-airsoft, ha? Review and unbox na natin to, no? Ayan, kung mapapansin nyo tong unit na to, ito. Kung mapapansin nyo to, ha? Oh. Bakit yun? Ito yung... Sige, ito yung dati. Ito yata yung dati rin, eh, no? Oops! Wow! Blink. Dami, ha? Okay yan, goods yan. Okay, goods. Okay, oh, sige, review and unbox na tayo. Okay, no? So, this unit has a magazine type. Ayan, no, makikita nyo. To remove, ayun. Okay, so. Ayan. Normally, itong unit na to, ang dinagdag natin is the scope and the bipod. Wala pong kasama. Okay? So, ito yung magazine. Itong magazine has a maximum rounds of 30 rounds only. Okay? Ito itong unit na to, one cock and one shot po ito. Hindi po to rapid, hindi may auto. Kaya, kung mapapansin nyo, sniper rifle, 30 rounds lang. Okay? Ngayon, lagyan natin muna siya ng bala. Okay? Sa paglalagay ng bala, gagamit kayo ng reloader. Hindi pwedeng walang reloader kasi mahirap siyang ipasok. Okay, so piga, left and right. Ito. Ang paglalagay ng bala sa magazine, lagay nyo yung finger nyo rito at saka dyan. Dito nyo lalagyan sa ibabaw. Okay, ganyan, ha? Ayan, makikita nyo yan, ha? Pero parang ang hirap, ha? Okay. Sa totoo lang ang hirap. Hindi ko alam kung bakit. Kailangan medyo diinan mo lang pag-pump mo. Look, oh, balik mo na to. Okay, medyo diinan mo lang. Okay? Ngayon, itong unit na to, sniper rifle,
powered by a bolt action, kailangan mong isi-silicone oil siya. Hindi siya pwedeng walang silicone oil kasi pag hindi mo siya silicone oil, masisira siya. Okay? This is a unit na walang motor. This is a unit na walang gas. Full mechanical siya. Okay? Kasa natin. Takin mo to. Ibababa mo, ha? Okay. Lagyan mo ngayon ng oil. Okay? Lagyan mo ng oil itong cylinder. Lagyan mo rin to. Kasi, may hirapan ka pag hindi mo nilagyan dahil matigas yan. Sniper rifle kasi. Okay? Then, balik mo. Balik natin. Then, baba. Pasado na yun. Okay? Fire natin. Ay, sorry na. Safe. Meron siyang safe dito, ha? Ayan dito. Okay? So, load na natin. Pasok natin. Wala akong ganong i-explain dito kasi full mechanical lang naman to. Hindi naman siya tulad ng iba na merong single fire, may rapid fire. Dito walang gano kasi sniper po ito. You must understand na full mechanical po ito. Sabi ko nga sa inyo, spring and bolt lang ang nagpapagana rito. So, kailangan mo ng matinding puwersa. Okay? Pasok natin ito mga cars. Okay. Ayan. Load natin yung magazine. Ano ba? Tama naman ako. Ayaw. Yun. Okay? Then, click mo lang. Maririnig. Yun. Clicking sound, di ba? Tapos, syempre, sabi ko nga sa inyo, i-corona natin. Lalagay natin to. Okay? Hawakan mo muna to. Mga airsoft, ulitin ko ha. Kailangan mo ng matinding puwersa rito. Okay? Ang sniper, paano ba ang paggamit? Ang sniper, ang paggamit, kailangan isasadlak mo siya sa pagitan ng braso at dibdib mo. Hindi siya nilalagay dito sa gitna. Hindi rin siya ipinapatong dito. Dito siya nilalagay. Sa pagitan. Hindi sa kilikili ha. Sa pagitan lang. Ito, sa taas. Ayan ha. Okay, ayan ha. Ganyan. Hindi dito. Hindi rin dito. Hindi ganyan ha. Okay, ganyan. Ganito ha. Yan. Okay? Yan, ganyan ha. O yan. Para at least malinaw. Okay? Tapos, ganito. Ang sniper, literal na spring. Kaya, medyo mahirap ikasa. Kaya, kailangan mo ng matindi. Do not attempt to cock. Wag mong ikakasa yung unit mo nang sa tingin mo, mabibitin siya. Bakit? Sa tuwing hahatakin mo tong bolt, maglo-load na siya ng bala. Ngayon, kung hindi mo siya maisasagad na maikakasa, itutulak niya ngayon yung bala. So, nakaload na. Okay? Kakasa ka ulit kasi hindi mo naikasa. Your second attempt, magdadalawa yung bala. Okay? Then, magtatatlo kung sakasakaling hindi mo naikakasa ng mahusay. Ngayon, pwede kang masiraan ng internals. Okay? Sa paggamit ng sniper rifle, make sure you don't have any room for error. Okay? Hindi ka dapat magkamali. Kailangan ang gumagamit ng sniper precise, marunong, at hindi newbie na nag-aaral pa lang. Hatak! Taas mo! Hatak! Siguraduhin mo may puwersa ka. Huwag kang hatak ng ganon. Okay? Yung iba kasi, hatak, ganon, walang puwersa. Pero kung hatak ka ganon, may puwersa. Then balik mo. Baba mo. Ready to fire. Okay? Ready to fire. Tingnan natin kung ilan ang chrono nitong unit na to. In-upgrade kanina. So, firing tayo. Tingnan muna natin. Ang haba. Grabe. 505. 505. Tingnan natin kung tataas pa siya. Hindi pa nakasetting eh. Tingnan ko muna. Hindi pa nakasetting. Okay?
Ayaw. Sineting ko lang yung half rubber mga Urso pa. Uy, safe. Wala? Dali. Okay. Sige! 503. 503. Normal FPS nito is kanina nung sinubukan ko 400, 420, 430, mga ganun lang. So ngayon 503, 505, not bad. Isa pa. Firing. 507. 507. So medyo dumudulas-dulas na siya kasi syempre nagagamit na, di ba? Kumbaga nadadaanan na yung barrel niya. Actually, pwede pa siyang lumakas pwede siyang mag 510, mag 520 pag mismong nagamit na nagamit. Okay? Video. Ay, sandali. Dapat nga pala to, kasi hindi natin na-discuss yung use nito, no? So, alisin muna natin. Okay? Sugma muna to. Alisin mo to. Okay. And mga karsap, yung nilagay nga pala natin dito na bipod stand, adjustable ha. Depende sa gusto mong adjustment. Tapos isa pa, tuturo ko sa inyo. Ang sniper rifle kasi, mas maganda siya kung inilalapag. Pag inilalapag, mas nakarelax ka lang, nakakagalaw ka left, right, up, down. Okay na? Kumbaga, nakukuha mo yung direction talaga. Ito kasing ano natin, bipod is hindi siya fix. Actually, gumagalaw siya. Pwede mo siyang ipaling, pwede mo siyang i-left nang hindi siya gumagalaw, i-right nang hindi siya gumagalaw. Pwede mo siyang i-forward, pwede mo siyang i-reverse. 'Di ba? Gumagalaw siya. Mahahabol mo tuloy yung target mo kung nasaan. Halimbawa, moving yung target mo, ma-sway mo, maigagalaw mo. Okay? Go. Okay mga karsop, this is a sniper rifle. Let's fire natin. Napakaganda, napakasarap. 1:1 replica ng tunay. Okay. So, nakita nyo naman, di ba? Yun nga lang, tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, ha. Ako, sanay na ako. Sanay na ako, ha. Pero medyo hindi ganun ka-smooth ang paggamit. Normal po yan sa isang sniper rifle. Kaya nga, di ba sabi ko kanina, at the start of my video, patience is the key. Hindi pwedeng mainipin ka pag sniper rifle ang gamit mo. Okay? Yan. Ito yung unit natin ka Airsoft. Brent Barreto of Bawang La Union. Bossing, ready po for packing and syempre, ready po for shipping dyan sa lugar mo sa La Union. Siya nga pala, no? Yung unit, okay na yung charger. Nasaan na? Yung charger na mo minute. Okay na, patingin natin. Tingnan natin kung nasira. Okay, no? Yung siya nga pala, yung sniper rifle, mga airsoft, hindi mo siya pwedeng, hindi mo siya pwedeng, ito lang ang may problema. Ito lang. Oh, dalawa. Ito. Ayan, ang sniper rifle, hindi mo siya pwedeng, how do you call this?
itabi ng nakakasa. Mainit pa? Hindi na. Nag-init kanina to. Hindi natin. Mahal tong charger na to. Oh? Naka-ilaw na yung charge to. So, ibig sabihin, meron na problema to. Ano? Wala na. No? No? Wala na to. Lagyan mo na to, D. D. O kaya sa gilid lang, D. D. Defective, ibig sabihin. Okay, no? So, next unit natin, syempre, unit ng ating airsoft na si Anjo de Guzman. Ito na, for the main event to. Napakaganda nito, no? So, itong rifle na to is a request niya dahil isa siyang OFW. Dito na siya sa Pilipinas for now. Wala pang balak bumalik kung kailan siya babalik sa Dubai. Hindi siya nakauwi kasi noong December, si Sir Anjo. Okay? Itong unit na to, talagang pinapangarap nito. Ngayon, kung bakit Beretta, hindi ko alam. Okay? Pero kung ako nga tatanungin, sabi ko sa inyo, modern kasi to. Siyempre, pag modern yung rifle mo, mas maganda, sabayan din natin ng modern na pistol. Pero since ito yung gusto ng bossing natin, dito po tayo. Okay? Unahin natin yung pistol. Ang pistol niya is the Beretta. Classic, matte color, full metal, walang ganong abubot, walang ganong upgrades, walang ganong karga. Okay? Upgraded to, hindi full upgrade. Number 1, naka-fixed barrel siya, naka-fine tuning siya, at naka-hapa rubber lang siya. Tatlo lang yung upgrade niya. Hindi katulad sa iba natin, sorry. Hindi pala ito naka-hapa rubber. Sorry. Buti naalala ko. Fine tuning, trigger, jab, and hammer pad lang. Ang upgrade nito, tatlo lang. So, hindi siya naka-hapa rubber, hindi siya naka-big bore nozzle, at hindi rin siya naka-hammer, hindi siya naka-hapa rubber, hindi siya naka-nozzle, at saka hindi siya naka-fixed outer barrel. Okay? Ulitin ko ha. Bossing Anjo, ito yung upgrade ng unit mo ha. Fine tuning, trigger job, and hammer protection pad. Okay? Hindi po siya naka-fixed outer barrel, hindi siya naka-hapa rubber, at hindi siya ano ba yan? Fixed outer barrel, hapa rubber, at saka big bore nozzle. Pero, naka-stock nozzle siya na naka-enhance. Huwag kang mag-alala, bossing. Naka-enhance to. Mas malakas pa rin to kesa sa mga ordinaryo. Okay? Ayan, pakita ko sa inyo. Kasa, ilak, manually, hindi siya naka-fix outer barrel. Okay, gumagalaw to, bossing ha. Ngayon, kung gusto mong i-fix outer barrel natin to, kasi kakaiba ang fix outer barrel ng Beretta, meron ka lang minimal na additional, no? For the gunsmith. May minimal fee ka lang for the gunsmith, pero akong bahala dun sa kit. Okay? Itawag mo agad. Pero kung okay na sa ito, para mabilis makarating sa'yo. Okay? So, ito yung unit na to. Tatlo lang ang upgrade. Fine tuning, trigger job, and hammer pad. Okay? Hindi siya naka-fix. Hindi siya naka-fix barrel. Hindi siya naka-big bore nozzle. At hindi siya naka-premium hapa rubber. Okay? So, ito yung unit na to. Number 1, lagyan natin ng oil. Okay, then, okay na yon. Huwag natin hatakin to pababa, bagkos atakin natin tong slide. Okay, nakita nyo naman bumaba, di ba? Okay. Ngayon, ang Beretta, ito pa, isang mapapayo ko. Siguraduhin nyo na ang Beretta, pag i-access nyo sa safe, huwag one-sided. Huwag dito lang or huwag dito lang. Kailangan sabay. Yan ha. Pag i-unsafe nyo, kailangan sabay din. Pag isi-safe nyo, kailangan sabay. Pag win-unside mo yan, masisira yan. Okay? Pag nasira, mahirap kumamanap ng lever button. Unsafe natin. Okay? So,
Kunin natin ang magazine. Ang Beretta gumagamit lamang ng 12 kg. Press the valve, then spray. Dito rin sa ilalim. Ngayon, gamit tayo ng 12 kg kasi sa pistol. Upside down, then press down. 1, 2, 3. Ngayon, kunin natin yung bala. Sa bala, yung mga 0.30 grams. So, this is the reloader, kung tawagin, no? Atakin to pababa, then place your other thumb here. Dito po ilalagay yung bala. Pop lang po tayo, mga ka-airsoft. Okay, so hindi ko na gano'n pupunin. Maximum rounds is 27 rounds. Uy, full na pag ganyan. No? Maximum rounds is 27 rounds. Pasok! Kasa. Sandali. Ano? Okay? Okay mga airsoft, this is the M92 Beretta. Classic na barel, pang matanda, pang tatay, pang lolo natin. Firing po tayo. Firing! Open slide kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Ganda ng unit. Bagay na bagay sa mga tatay natin, sa mga lolo natin, sa mga medyo may edad. Pero kung bata ang gagamit nito, mahihirapan. Kung ang gagamit nito, babae, mahihirapan. Kasi ang Beretta, normal na mataba ang grip. Okay? Yung unit, pag itatabi na, hindi na gagamitin, punasan. Make sure walang bala at dapat walang lamang hangin pasingawin. Okay? Unit kay Sir Anjo de Guzman of Echage, Isabela. Okay, another unit going Echage, Isabela kay Sir Anjo de Guzman pa rin. Second unit niya is the rifle. What is good and special about this? This is a gas blowback rifle. May blowback, merong recoil, no? So, micro CQB ang size, upgraded na, nakikita nyo, naka ano na siya, anong tawag dito? Naka-suppressor na. Okay? Extended na rin ang inner barrel. Okay, itong unit na to, kanina nag-request siya ng level up bolt na raw natin. So, sinunod naman natin, kaya, ibig sabihin, mas malakas na to kaysa dun sa stock. Okay? Ang stock kasi, ang ordinary na lakas nito is around 380. Okay? 380. Actually, 350. No, sorry. Ang stock nito na lakas, 350 FPS. Dahil naka 350 FPS, minsan malakas pa yung isang pistol, 'di ba? Pero dahil hindi naman natin pwedeng payagan na 350 FPS lang ang ise-serve natin sa bossing natin, kaya in-upgrade natin. Okay? Nakapalit ngayon to ng level up bolt. Ibig sabihin, level up bolt, mas matindi na yung bolt niya, mas malakas na. Okay? Plus, naka full steel CNC fire control group na rin po ito. Okay? Ibig sabihin, in-upgrade natin yung bolt, in-upgrade natin yung half-up rubber, in-upgrade natin yung mismong fire control group. Parang hammer assembly yon. Kumbaga sa Glock ito, fire control group, hammer assembly. Full steel CNC na. Hindi na stock. Kasi yung stock, alloy lang eh. So, pag alloy lang, ang tendency, mabilis ang wear and tear. Okay? Ngayon, tingnan natin. Papakita ko sa inyo kung ilang FPS to mamaya. Pero for now, pakita ko muna sa inyo kung paano at saan dapat nilalagyan ng oil. Okay? Number 1, kailangan you need to dismantle the unit. Merong button dito. Dala. Merong button dito. Masyadong matangkad ah. Okay, kailangan pala alisin. Alis pa to. Okay, alisin muna natin to ha. Okay. Merong button dito mga ka-airsoft to. You need to press this, then aangat dito. Okay. Pagka nangyari na yan, okay na yan. Pwede mo nang baliin. Okay? So, kunin mo to. Takay mo to.
Okay, yun. Pati. Takin mo, then ilabas mo yung bolt. Okay. This is the charging handle. Kung saan dumadaloy yung roller. This is the roller. The roller bearing. Yan ha. May roller bearing yan. Ito kailangan to, swabe yung dinadaluyan. Hindi pwedeng maganit, hindi pwedeng tuyo. Bakit? Mauubos yung rail nitong charging handle ninyo. Kaya kailangan yan, always, lagay natin ha. Always, mayroong silicone oil. Yan yung proper ha. Pag ito hindi tinuturo ng dealer nyo, ibig sabihin yung dealer nyo hindi marunong. Okay? Kasi kailangan to, swabe lagi yung paglalaro nitong bolt. Pasok natin. Then, wala kang ibang pwersang gagawin. One hand lang. Ay, one finger lang. Pasok. That's it. Then, lagyan mo na ng oil yung paligid. Yun lang naman. Ha? Then, balik mo to. Okay? Tapos, yung button na nakaangat dito, tulak mo lang. That's it. Wow, sarap. Ang ganda ng tunog. Ang ganda ng tunog pag may oil. Pag walang oil, medyo maganit eh. No? Ngayon, lagay natin to. Para gwapo yung unit. Diba? Gwapo, diba? Kita nyo, oh. Diba? Okay, so, dako tayo ngayon dito sa magazine. Ang magazine niya is meron tinatawag na special reloading stick. Hindi pwedeng yung ano to, reloader ide-directa mo, hindi pwede. You need to have a reloading stick. Pump mo lang. May indication naman yan 5, 10, 15. Ibig sabihin 15 dBs yan. Tusok mo rito. Then, push mo using the pusher. That's it. 30 rounds to, di ba? So, ay, dapat pala ito mo ito. Pagkokrono tayo eh. Okay? Always mga cars, so pag magkokrono kayo, yung unit na gagamit, ay yung bala na gagamitin nyo is 0.30 ha? Ay, 0.20. Okay? Ngayon, pag magpa-fire kayo, dahil yung unit upgraded, malakas na, gagamit tayo ng 0.30 grams. Okay? Uy, malsik. Okay na eh. Sige, di bale. Ngayon, ito pa. Rifle po ito. Kung pistol, gumagamit tayo 12 kg. Pero dahil rifle to, pwede po tayong gumamit ng number 14. 14 kg. Okay. Ang 14 kg, ginawa talaga yan para sa mga rifle. Okay? Upside down, then press down. 1, 2 seconds lang. Kasi upgraded naman yung unit. Pero pag rifle, pwede nyo lagyan kahit 5 seconds, kahit 7 seconds, kahit ilan. Okay? Dali, Chrono muna natin mga ka-airsoft, no? Sige. Go. Video. Hindi mo kakayanin yan. Dala-dala ino-operate mo. Ako na. Okay na yun. Ako na magpapakita. Ha? Play ko na. Dali lang. Yo. Mga ka-airsoft chrono natin. This is a Micro CQB GBBR. Upgraded po, naka-level up bolt, naka full steel CNC fire control group, at saka naka-hop-up rubber. Kasa, ready to fire. Single fire, first fire. Wala. Tayo. Yung lumalabas pang bala. Okay, meron naman. Oh. Wala. Ay. Ba't ayaw sa chrono?
Lumamig na yung magazine natin. Dali lang mga ka-airsoft. Alisin mo muna yan. Ay, ano mo muna. Parang merong, hindi ko alam, bara? Or what? Ayun, ay! Siya may bumara. Paano natin alisin ito? Okay? Ayun, no? Nakita mo? Nakita kaya sa camera? Kita naman yun. May lumaglag eh. Anyway, sana nakita. Lagay tayo ng ng pang-chrono ulit. Ulitin ko lang. Ulitin mo na lang yan. Sandali lang mga karso pa. May bumara eh. Bakit parang ang papangit ng .20 na? Parang bengkong siya. May mga bumara pa. Okay na. Ayan, pasok natin. Dali. Wala tayong gas. Nagkokrono tayo. Dapat puno tayo ng gas at saka bukod sa puno ng gas, dapat hindi malamig. Alisin lang muna natin sa aircon to, no? Anyway, shoutout muna tayo. Okay. Ano mga muna, hanggang para mawala yung lamig. Yung lamig eh. Okay, meron tanong dito. Galing kay Sir Cedric. Okay. Big Man, bakit po yung in-order ko doon sa ibang seller, 1 week na pong hindi dumarating? Mga ka-airsoft ganito, no? In fairness naman doon sa sinasabi mong ibang seller, meron kasi mga pagkakataon na nakakaroon ng delay. Halimbawa sa isang lugar merong bagyo. Siyempre yung mga Korean, hindi ganong consistent ang magiging pag-pick up nila ng mga item, di ba? Or doon sa isang lugar or sa lugar ninyo merong bagyo, di ba? Ibig sabihin, kasi minsan dumarating sa punto na pag may kalamidad, pinipigilan tayo ng Coast Guard, di ba? Na wag lumayag, ganon. Isang cause of delay po yun. Kaya, kung sakaling may pangyayaring ganon, wala po tayong magagawa nun. Kasi, as much as we want, ako, yung sinasabi mo ibang seller, ganon din ako, gusto ko yung item makarating kagad sa'yo. Para mabuksan mo kagad, para matest mo kagad, di ba? Para magamit mo na. Pero kung merong delay, huwag po tayong magagalit dun sa dealer nyo, huwag kayong magagalit kasi kahit sila hindi nila gusto yung delay. Ang gusto ng mga seller, pag ikaw umorder, right away, kung maaari, pwede nasa na yung unit. Diba? Kasi, para mawala na sila ng obligasyon. Mawala na sila ng isipin. Okay? Pero, ganun pa man, sana, okay, makarating sa iyo yung item mo. Okay? Okay, ngayon, ganun pa rin, test fire na tayo, no? May problema sa mga .20 natin, ha? Okay. Go. Okay, mga airsoft, Micro CQB, GBBR, upgraded po. Naka full steel CNC, fire control group, naka level up bolt, at saka naka hop up rubber na. Pasok. Kasa. Ready to fire. Ba't ganun? Huwag nga. Mamaya na natin ito i-corona. Nakakainis. Sige. Rapid fire muna. Hindi. Sige. Single fire. Open slide kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the bolt, then release the slide. Release the magazine, then release the bolt. Uy, tayo. Naglolo ko yata itong unit natin, Anyway, mamaya na. Hindi ko mabuksan. Paano ko ito bubuksan kung ayaw ma-release? Okay? Ito.
Naglolo ko. Ewan ko dahil sa yata sa point 20 na bala ko. Ba't nagbabarahan sila ngayon? Okay, ayan. I-ano natin to. Check ko muna, no? Mga karso, pasensya na, no? Umipit. Ayan. Okay. So, okay naman. Wala naman problem. Aray! Hoy! Anong nangyayari sa'yo, ha? Meron ba? Kasi meron bumala kanina, eh. Okay, balik natin. So, wala namang bumala, di ba? Kanina kasi may pumasok. Kaya nga tinatanong ko sa'yo kung nakita sa camera na dito ba nalaglag. One more time. Try natin, ha? Lagay tayong bala. $15 lang muna. Okay? So, basta. Ready to fire. Ayan na. Ganda, oh. Single. Open na pala. Release, then rest. Yun. Unit natin kay Airsoft. Mamaya, ikokrono ko to, bossing. Sir Anjo de Guzman, pasensya na, hindi ko na ikrono ngayon. Ewan ko, naglolo ko yung bala ko na .20. Pag ito yung ginagamit ko yung .20, naglolo ko. Hindi ko alam kung sa bala or, pero ngayon, okay siya, no? Magandang hapon, Boss Bigman. Tanong lang, pwede bang ano to? Ano? Tanong lang, pwede ba ilanag ang internals ng Taiwan sa Made in China made? Hindi pwede. Charlie Main, yung Taiwan is Taiwan, yung China is China. Walang iniwan, no? Yung toothbrush ni Jose. Yung toothbrush ni Jose, hindi pwedeng gamitin ni Pedro. Okay? Ganun yun. Kahit anong gawin natin doon sa China unit, kahit bihisan natin ng Taiwan unit, ng Taiwan parts, hindi advisable. Tandaan mo, ha, bawat unit merong bawat unit merong hundreds of different parts. And hundreds of that is moving parts. Isa lang ang pinalitan mo, the rest, China pa rin yan. Okay? Isa lang ang pinalitan mo, the whole body is still China. Yung pinalitan mo, paano kung bumigay yung iba? Lahat papalitan mo, lahat papalitan mo, lahat papalitan mo. Bandang huli, triple pa yung ginastos mo sa Taiwan. Okay? Tandaan mo, mahal ang replacement parts. Lalo na kung Taiwan. Ngayon, kahit ano, walang iniwan yan. Nagpabango ka pero hindi ka naligo. Mabaho ka pa rin. Di ba? Ganun yan. Nagsisimba ka pero hindi ka naman sumusunod sa utos ng Diyos. Hindi ka pa rin maliligtas. Di ba? Ganun yan. The unit is China. Lalagyan mo ng Taiwan. China pa rin yan. Okay? I just hope na malinaw sa'yo, ha? Okay, mga Airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Bigman.